May 15, nung araw na po na yon, okay naman po yung tatay ko. Tapos, nung time na po na magne-nebula na po siya, sorry, nung time na magne-nebula na po siya, bigla pong nawala yung kuryente, alas 3. Tapos, akala po namin saglit lang po mawawala yung kuryente. Wala na pong kuryente pero yung tatay ko nakasalpak pa po yung nebulizer sa bunganga niya. Ayaw niya pong tanggalin kasi akala niya po saglit lang po mawawala yung kuryente. Tapos sinabi ko na lang po sa tatay ko na pawa ng kuryente, brown out, tanggalin mo na sa bunganga mo yan. Tapos kasagsagan din po ng init mo. Ang ginawa na lang po namin magkakapatid, pinapayan na lang po namin siya. Pero okay pa naman, medyo okay pa naman po yung paghinga niya. Hindi pa naman po siya nagsasabi na hindi ko na kaya, kung gagawin ako sa ospital. Pero yung iba kong kapatid, sinasabihan na po siya na, tara na sa St. Jude, sa ospital, gano'n. Umiya, hindi, kaya ko pa. Kasi ayaw po niya na kami po yung magdidesisyon. Gusto niya po, siya po yung magdidesisyon kung kailan niya po gustong dalhin sa ospital. Tapos kakaintay po niya ng kuryente, umabot po ng 3 oras. Tapos po yon nung nagkaroon na po ng kuryente, nilatagan na po ng kapatid ko yung tatay ko para pagkatapos niya mag-nebulizer, matutulog na lang po siya. Saglit pa lang po siyang nagde-nebu pagka ng kuryente. Sumigaw na po siya na hindi na daw po niya kaya, dali na daw po siya sa ospital. Tapos po, ako po, nanakbo na po kagad ako sa labas namin para kumuha po ng sasakyan. Tapos dumiretso na rin po ako ng barangay namin. Kaso pagdating po sa barangay namin, wala daw pong driver. Etong mga to, chinat ko na po na bumaba na kayo dito para pagdating ng sasakyan, dire-diretso na tayo sa ospital. Kaso paglabas po ng compound namin, bumagsak po po. Hindi na po niya kinaya. Tapos imbes na mapabilis po yung pagdala namin sa kanya sa ospital, parang mas natagalan pa kasi nga po, yung inaasahan ko po na sasakyan galing po sa barangay namin, wala daw pong driver. Pero nung dito na po siya sa ospital, ni-revive po siya 4 na beses. Unang revive po sa kanya, nag-180 pa po parang lumaban pa po siya. Tapos pangatlo hanggang pababa na po yung oxygen niya hanggang sa, ayun, wala na, hindi na po niya talaga kinaya. Sana hindi na lang nawala ng kuryente that time kasi nung time na yon, kung dire-diretso po yung kuryente, ganda naman po siya ng nebulizer, once na na-straight yung nebulizer na yun nung time na yon, umaalwan po yung pakiramdam niya. Maalwan po yung pakiramdam niya. Kaso nga po, nung naudlot po yung pagnanabyo niya, doon na po siya parang sumabay pa po yung init ng panahon. Doon na po siya parang lalo siyang hinapo. Pero sa kagustuhan niyang intayin yung kuryente, kakainta. Yun po. Sana po, kumbaga, magbigay po sila ng miski isang tao sa bawat barangay para makapag-ikot man lang para doon sa mga taong katulad wala nga pong cellphone, paano po nila malalaman na may notice po pala ang Meralco na mawawala ng kuryente. Ang masama po na rotational. Siyempre, hindi po natin alam kung sang barangay po ba mawawala ng kuryente. Katulad po nangyari sa amin, hindi po naman po namin alam na itong barangay pala talaga namin ang mawawala ng kuryente that time. Kaya sana man lang po sana, mabilis naman pong paikutin ng, kunyari, tanod po, yung mga tanod, papaikutin po, mag-a-announce, o gantong oras, mawawala ng kuryente, di ba po, napakabilis naman pong gano'n, para sa mga taong wala pong cellphone, walang TV, kasi hindi naman po lahat ng tao may cellphone, lalo na sa mga matatanda. Ayun po. On your end po nung araw na yung ano din no, kumbaga hindi niyo rin po in-expect na magkakaroon. Hindi po. So, sobrang, alam naman po namin mawawalan siya ng kuryente, pero rotational nga po, hindi po namin alam na kami po pala yung maanohan ng brown out. Sa amin po maano yung brown out. Ayun po. Ano po reaction ninyo sa naging reaction po ng mga netizen dun sa post ng inyong pamilya? May mga bad comments din po kaming nababasa. And sinasabi po nila, kailangan daw po meron po kaming emergency, yung rechargeable nebula. Meron naman po kami noon. Kaso hindi po sapat yung ibinubugan yung usok. Hindi po masyadong nakakaano sa tatay ko, nakakatulong. Kumbaga, imbis na mapunan, hindi po talaga kaya. Kasi yung nilalabas po ng usok nung rechargeable na sinasabi nila, hindi po makakagaling. Siguro sa bata, pwede. Pero sa katulad po ng tatay ko na ilang taon na 80 na, syempre hindi naman yung usok, hindi naman yung kailangan yung usok yung gamot na lalabas doon sa nebyo ang kailangan mo eh. Hindi naman porke may nebyo kayo na yon. Alam nga hayaan mo yung nebyo mo na may nebyo ka nga wala namang usok na nalabas. Wala rin pong silbi, di pa po.
Kaya sa mga nagsasabi po na ba't wala po kami doon, meron po. Dalawa pa nga po eh. Dito po siya natutulog, ayan. Pwesto niya po yan, ayaw niya po magkwarto kasi banasin nga po siya. Hindi po, ang dami po namin kwarto pero ayaw po niya magkwarto. Gusto niya dito lang siya. Ngayong oras, 12:25, ano na pong, kung andito pa rin si Buhay tatay, po ano siya. pong ginagawa niyo? Hindi po, may upuan din po kasi siya dito. Pwesto niya po to eh. Andito lang po siya maghapon. Tapos, kinukulit kaming lahat, tatawagin kami isa-isa. Pakakainin, kahit tapos na kumain, pakakainin niya kami. Gigisingin kami kasi ito pwesto niya to, tapos dito siya natutulog. Sa gabi, naglalatid kami dito ng papa niya. Dito siya natutulog. Sana po ayusin po nila unahin po nila munang ayusin kung ano po yung mas makakapagpabuti sa mga katulad po namin na pikahos, kulang, para po maiwasan po yung mga ganitong senaryo. Kasi kung kailan po tinaas nila ang singil ng kuryente at saka po sila nagkaroon ng ganitong eksena, na which is dapat mas pinagtuunan nila ng pansin na sana hindi nagkakaroon ng brownout kasi ang taas na ng mga taxes para sa kuryente, ang taas na ng mga singil nila. Sana hindi sila ganun.